So, nandito so, my God na naputol guys. So, sige lang po, so, shout out po sa inyong lahat. Sa aking mga minamahal na mga subscriber, silent viewers, sa mga W's, kaibigan, matindi. Mega love shout out po. At nandito po tayo sa ngayon sa Melbury. Ano na po, arriving na. So, tapos na dito, sasakay po tayo ng bus na naman. So, magbabas na naman po tayo. 152. So ngayon guys, labas na naman natin yung bus natin. Yung ating bus. Ilalabas na naman po natin yung ating sleeper bus. So, nandito tayo sa sa mahaba na escalator. Nandito tayo sa escalator. Yun po yung train na sinakyan natin. Nandito tayo sa wala po yung BART. Mayroon pong BART nandyan. Ayan po yung BART. Ibang naman yan, transportation. Iba yan, ayun po. BART. 332-38 po. Yan po yung BART. So, ito po yung BART station po. BART station ang Caltrain po. So, tapos, bababa po tayo ng hagdanan. Kasi, sasakay po tayo ng bus. So, nakatatlong train na po ako. Kaya sakay na po tayo ng train, 3 beses. No. Hindi. 3 beses po. Kasi kaninang umaga diretso sa Belmont. Tapos Belmont Hillsdale. Tapos Hillsdale Melbury. So 3 beses po. Ngayon po dito na naman po tayo sa hagdanan. Kasi pauwi na po. Ito lang po yung dandahan lang po ako dito guys. Hindi na baling maiwan tayo ng bus. Kasi nandito na tayo sa Melbury. At saka maaga pa naman Bukas mag-lift na naman ako bukas. Hindi ako magti-train. Train or bus. Tapos lift. Ayaw ko na pong lumakad. Late na ako bukas. Late na po kasi ako bukas guys So, ito po yung Melbury at dito po tayo mag-aabang ng bus na 292 papunta po ng shelter. So, ang 245 na bus yung 130 na bus na papunta dito. Galing sa Hillsdale po yung 130. So, shout out po sa inyong lahat, sa aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga W's, kaibigan at hindi, mega love shout out po. So, ito po yung background natin guys. Galing na 90 days na po ako dyan sa shelter. 11 days na lang po. Magti 3 months na po ako doon. Pero yung 3 months ko na pag-stay dyan, isang beses lang po ako nagkaroon ng warning. Yung warning na yun, yung tinapon ko yung lotion ng cream ng Mexicana na sobrang akala mo sa kanya yung banyo. Kasi 2 hours po yan siya sa banyo guys. 2 hours para lang 2 hours siya dyan sa banyo. Hindi siya kontento sa, hindi ko alam kung anong ginagawa, basta yung makeup lang niya, kapal-kapal ng makeup, hindi naman maganda pag walang makeup. Tapos occupied niya lahat, yung sink, yung counter ng
ng banyo. Tapos pag umupo pa ng banyo, hindi pa yan magbigay dun sa mga disabled na mga babae, yung mga matanda na disabled. So yun, doon lang po ako nagkaroon ng warning. Pero wala na po. Simula noon, wala na po akong warning. Hindi nga makikipagkita sa akin yung aking case manager. Ilang beses na akong hindi siya nakikipagkita. Kasi nung Lunes, meron akong meeting sa kanya. Hindi siya hindi siya nakikipagano sa akin dahil may sinusolve na problema doon sa loob. Yung may babae na tumawag sila ng pulis para paalisin yung babae. Yung babae naman ayaw din umalis. Tapos inano din po, nilagay sa stretcher, hindi naman din umupo, hindi naman dahil umakyat doon. So ito po yung buhay ko doon sa shelter. Ang shelter po, wala naman kagabi, basta ang ko po dyan sa shelter, sa umaga umaalis na po ako, katulad kanina 6:30 umalis na po ako kanina. Umalis ako kanina guys 6:30 o 6:35, basta 6 something ako, 6:26 umalis na po ako sa shelter. 6:36 basta umalis po ako ng mga 6:30 po kaninang umaga. Yun araw-araw yan 6:30. Pag dumarating naman ako minsan 6 o'clock, before 6. Kagabi alas 7 na po ako dumating, pasado na po ako alas 7 dumating. Kaya wala pong makikipagkita man sa akin yung case manager ko, hindi, wala naman akong problema. Ginaintindihan ko rin yung case manager ko. Kasi mas uunahin po, mas importante pong, mas gusto ko pong unahin nila muna yung dapat nilang isolve yung problema. Katulad kagabi po, dumating po ako dun sa shelter kagabi, may pulis na naman. Kasi may isang lalaki doon na parang no call no show daw. Pag hindi ka 3 araw daw na hindi sumipot, tatapos 3 araw din na hindi umuwi. Kasi binibilang dyan po, nagbibilang sa gabi po yung tawag na may po na tawag dyan yung no call no show. So kasi binibilang po yung bed mo, tuwing gabi yan alas 10 binibilang. Ang last na bilang po dyan ay 12 o'clock, tapos 2 o'clock, ganon. Kasi yung iba pong mga nagtatrabaho na hindi po makarating po ng 10 o'clock, may time pa po sila na hanggang 12, before 12 ng gabi, ng umaga. So ngayon, kapag hindi ka doon tumawag at hindi ka rin kapag lumagpas ka na rin ng 12 o'clock, yun na po yung curfew hour mo, hindi ka na po papapasukin. Yun po. Ako naman po, nawala lang ako ng 2 nights dyan sa shelter, pero mayroon po akong pass, hindi po ako nagkaroon ng problema. At saka maaga din po akong umuwi sa shelter nung Lunes. So maganda naman yung dating ko, kasi na ko din, siguro gagawin ko na lang once a month gagawin ko yan. Kapag nandyan pa ako sa shelter, gagawin ko na lang po dyan, once a month lalabas po ako para makapag-live ako ng mahaba. Kasi hindi na po ako nakakapag-live ng mahaba, minsan wala tayong so yan po yung kasi mag 3 months na po ako dyan sa shelter. Yan lang po yung ikukwento ko
Um, nung Lunes nang dumating ako, may mga pulis, ambulance. Araw-araw yan po, pag hindi pulis ang darating dyan, ambulance. Kapag yung mga babae, mga lalaki dyan, yung mga hindi po, may yung katulad po nung kahapon, may isang babae naman na bago, doon lang po siya natulog, no? Natulog kagabi. Kahapon binahan niya yung yung shower. Alas 4 nandoon na siya sa shower, naliligo na. Sabi niya sa akin maghintay daw ako kasi Hillsdale Via Isipo. So hindi yun ang bus natin. Hillsdale Via Isipo. So hindi yun ang bus ko ay San Francisco Via Isipo. Hindi binahan niya yung banyo kahapon. So may nagsumbong. Kaya kanina kagabi nung kasi nung isang gabi madaming natutulog sa dining room, siguro anim sila doon. Nakilala na may nakausap pa nga ako na Pilipina, mag-asawa sila Pilipina. Sabi ko sa kanya, are you Pilipina? Sabi niya, oo. Sabi ko, paano kayo napunta dito? Sabi niya, mayroon kami pong natulog lang po kami dito. May papunta po kami ng cabin. Hindi, mabuti huminto yung bus. Kala ko hindi siya hihinto sabi niya, parang inabot ata ng gabi, so nag-check-in. Wala silang bed, silang mag-asawa. Sabi niya pupunta kami sa cabin. Sabi ko mabuti mayroon kayong cabin. Yun lang ang sinabi niya sa akin kahapon. Pero kagabi hindi ko na sila nakita Tapos yung itim yun, yung black African American lady yung binahan niya yung banyo. So kapag ganyan po, pasaway ka dyan sa shelter, aalisin ka. Yung inalis naman nung Lunes, may dalawa siyang aso. Yung aso naman, pinapakain niya sa lamisa. So pinakain niya yung sa loob ng sa may table, habang kumakain din yung mga tao. So ngayon po, nagkaroon naman, dumumi naman yung aso doon sa lamisa habang kumakain yung mga tao, tsaka umihi. So yung aso niya nilabas na doon sa labas, doon nasa cage. Nilock up na po doon kasi may mga para sa aso at saka sa pusa. So nilock up na po doon yung aso niya. Kasi simula ng biro mo, iba naglinis nung iba yung naglinis nung banyo niyan o yung dumi ng kanyang aso. So yun po yung matanda. Tapos yung matanda hindi niya makontrol yung kanyang aso. Hinihila din po siya ng kanyang aso. Hinihila po siya ng yung kanyang aso. Hindi niya makontrol. Natumba daw, parang 3 beses natumba, tapos nagrereklamo na masakit na yung legs niya. Ayaw niyang umalis. Kasi ayaw niyang umalis kasi parang nagustuhan siya ata yun. Kasi nakwento din kanina sa akin ng matandang lalaki na itim din. Yung itim din na lalaki. Kasama ko kanina sa bus. Yung African American guy na kasama ko kanina sa bus, kinukwento din niya na parang 5 years na siya sa shelter. Paikot-ikot na lang siya sa shelter. Galing siya ng Georgia. Sinasabi niya maganda yung sa Georgia, mura at saka
yung cost of living mura. Bakit napunta sila dito sa San Francisco na mahal-mahal dito? Tingnan mo nga, may yung nag-check-in kagabi sa shelter, taga Florida. Pennsylvania daw siya, Pennsylvania tapos Florida. Tapos ngayon nandito siya sa San Francisco. Tapos yung ano naman yung sa yung dalawang nakilala kong babae, yung isa Memphis, Tennessee, yung isa Texas. So, hindi taga rito masyado. Sabi ko, international tayo, mayroon Samoan, pero dito siya sa California. Samoan lang siya. Ang Samoan kasi, dito din po siya pinanganak. Andito na po yung aking bus. So, ano po yun po yung mga tao po dyan. May yung kilala kong yung naging kaibigan kong African American din. Ano din siya? Georgia. Yung isa naman, Washington. So, hindi sila taga rito sa California kasi ang California, guys, nagbibigay ng tulong financial. Tingnan mo, kung wala kang trabaho, 700 yung ibibigay sa iyo na cash aid. Wala silang mga trabaho, tapos ang binibili lang nila, ang binibili nila sa kanilang pera, guys, ay nasaan na yung bus? Yung binibili nila sa pera, guys, drug at saka sigarilyo. Kasi hindi sila bumibili ng pagkain dahil libre yung pagkain. Nandito na po yung bus ko. Libre yung yung pagkain. So, andito na po yung aking bus. So, dito na po tayo, nandito yung matandang so nagalipat-lipat na lang ito ng children, matandang Pilipina. So, itong matandang Pilipina na nandito sa likod, yan, masungit yan. So, yung portion daw po, hindi ko po sasama dyan kasi so yan po yung ko po, marami pong mga tao dyan sa shelter na lipat-lipat na lang siya. Sabi nga ng kanina ng umaga, yung yung kasama ko sa bus kanina na yung kasama ko kanina sa bus umaga, pumunta na daw siya ng navigation shelter, tapos Miho, tapos pa yung Miho, at saka dito sa guys, sa Safe Harbor. So inikot-ikot, sabi niya 4 daw yung inikot-ikot na lang niya. So approaching California Drive and Oak Grove Avenue. Ito kasi po, yung matandang itong Pilipina na nandito sa likuran ko, na po yan, na-scam po yan. Please hold on. Parang nagsiyam na dito sa sakit yung tali. Kaya nga natin dito nagsiyam. So, yan po
So hanggang dito na lang po tayo. Yan po yung update ko. Magpi 3 months na po ako dyan sa shelter. Pero wala po akong problema dyan kasi umuwi man ako ng tamang oras. At saka wala din po ako sa araw kasi nagtatrabaho ako bukas. Mayroon kaya hindi po ako katayo mga lang. Naghanap nga ako kanina ng pagano ng kape. Kasi gusto kong itingnan ko sa Costco kung nakakabili ako ng tumbler. Kasi tingnan ko sa Costco kung nakakuha ako ng tumbler kasi gusto ko na lang kumuha ng kape. Doon na lang ako sa shelter sa mall kakain bukas. Kasi 6:30 ang bus nakita ko kanina yung bus. Nakuha ko yung nag-go-course kasi ako ng bus kahapon. So mamaya na lang ako mag-go-course ng yeah. So yan po. Thank you po sa hindi pa po man nakasubscribe. Please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload. And thank you so much sa aking mga members support sa akin. Nag-isang sponsor na si GC Pinagino. Hindi lang shout out. At sa aking mga subscribe, minamahal kong mga subscriber, silent viewers, sa mga W's, kaibigan matindi, hindi lang shout out. At sa lahat ng sumusuporta ng aking channel, thank you so much. Yung matanda doon sa likod na Pilipino. Nasunod ko yung akala mo kung sino mayaman. So yan po. Thank you po so much. Hanggang dito na lang po tayo. Yan po na po, update ko po yan. So i-update ko yung kayo sa grades ko po ng 3 months kung nasa apartment na ba ako o nasa shelter pa rin. So, update ko po kayo either apartment na po ako o nasa shelter pa rin. Thank you so much. Love you guys. Ang buhay po ay wither lang. Thank you so much. Bye-bye.